napag-usapan natin ang patungkol sa may laban nitong sila Testarossa at Vega kung saan ay napakahirap ng situation nitong si Testarossa. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So alam nga dito nitong si Testarossa na ang target nitong sila Feldway sa may Ingrasya ay ang i-lure out itong si Masayuki. Kaya aware siya na hindi lalabas itong si Felgreen para sa kanilang rescue. Ginagamit nga kasi nila Feldway na pain itong sila Testarossa at itong sila Hinata dito. Frustrated itong si Testarossa sa kanilang current situation. Pero naisip niya na wala naman daw siya magagawa kung hindi ang patuloy na makapaglaban. Apparently, busy rin daw ngayon itong sila Ultima at Carrera. Kaya wala ni isa sa kanilang mga ranks ang pwedeng up para sa kanila. Kung pwede lang daw sanang papuntahin itong si Zishon dito. Pero alam daw niya na hindi i-allow yun itong si Lloyd Rimuru. Nabalitaan rin kasi itong si Testarossa na in emergency state na rin daw itong kanilang control room at kailangan ng mga fighters sa may labyrinth para ma-defend ito. Nagpe-prepare na sila for an enemy invasion kaya walang chance na palabasin itong si Zishon kasi siya nga ang pinakang key defender. Itong si Zishon lang ang free ngayon. Currently, nakastandby lang siya at naghihintay sa mga invaders na papunta nga sa kanila. Actually, meron pa palang isang malakas na fighter ang Tempest at ito ay walang iba kung hindi itong si Veldora. Pero ang problema kasi dito ay hindi rin naman kasi ito pwedeng basta-basta na magpakita sa mga kalaban. Lalo na't alam na nila ngayon na isa rin ito sa mga targets nitong sila Michael. In other words, wala talagang reinforcements nang biglang merong isang unexpected na pangyayari. Nung iniswing nitong si Rainer, itong sword niya kay Hinata, biglang merong sumalag dito. Tumunog ng malakas itong atake na ito, na para bang ito ay tumama sa isa pang espada. Pero hindi pala espada itong tinamaan, kung hindi ang pamaypay nitong si Velgrind. Ang pamaypay na ito ay gawa sa feather, at kung tutuusin, hindi talaga ito weapon. Pero walang kahirap-hirap nitong sinangga ang atake ng isang mythical grade level na espada, na nai-reveal sa mga nandito ang presence nitong Scorched Dragon. Nagsalita itong si Velgrind, na hindi daw itong babae na nakahiga nagngangalan na Hinata. Sabi daw sa kanya ng kapatid niya na si Veldora malakas daw itong babae na ito. Nakapag-develop daw ito ng skills na kayang umabot maging sa level ng mga true dragons. Then tinanong ni Velgreen itong sa Testarossa kung tama daw ba siya. Ang nasa isip dito ni Velgreen ngayon ay kung totoong mataas nga ang potential nitong si Hinata hindi niya daw ito hahayaan na mamatay ngayon dito sa may nangyayaring battle dahil pwede pa nila ito na mapakinabangan in the future. Inignore lang itong si Velgreen itong si Rainer at tumingin siya kay Testarossa. Sumagot naman itong si Testarossa sa kanya na tama daw itong si Velgreen sama pero hindi niya daw in-expect na pupunta ito ngayon dito para mai-rescue lang sila. Sumagot naman itong si Velgreen na tama rin daw itong si Testarossa. Actually, wala rin daw talaga siyang balak na pumunta nga dito. Kaso lang mapilit daw itong si Masayuki kaya sinamahan niya daw ito. Itong si Velgreen nga kasi puno ng compassion pagdating kay Masayuki kaya kahit na anong i-request nitong si Masayuki sa kanya pinagbibigyan niya. That being said, pumunta nga itong si Masayuki dito. Itinanong nitong si Masayuki kung okay lang daw ba itong si Hinata. Buhat-buhat ni Masayuki itong si Hinata gamit ang dalawang kamay niya. Pero merong mali dito dahil ang isang kamay nitong si Masayuki ngayon nasa dibdib nitong si Hinata. Hindi niya naman ito sinasadya pero dito siya nakakapit dahil sa bilis ng mga pangyayari. Kaya kahit na dignified ngayon itong itsura ni Masayuki nagpapanik siya on the inside dahil hindi niya alam kung paano ba dapat siya magre-react. Kaya ang ginawa na lang niya inibaba niya sa ground itong si Hinata. Pero nung pagbaba niya dito natumba rin siya at once again napakapit na naman siya sa may dibdib nitong si Hinata. Again hindi niya ito intention. Ito ay 100% na aksidente lamang. And what's more, muntik na silang magkahalikan dahil magkalapit na rin ngayon ang kanilang mga labi. Naisip dito nitong si Masayuki na napakaganda daw pala talaga nitong si Hinata. Kaya daw pala gustong gusto ito nitong si Rimuru-san. Kung hindi daw nasana itong si Masayuki sa pagiging close sa isang babae, baka daw nag-collapse na siya kanina. Nag-collapse sa sobrang excitement. Palagi rin kasi siyang niyayakap ni Velgrind kaya hindi na ito bago sa kanya. Ang lahat nito mga pangyayari na ito nangyari for just less than a second. Pero parang napakatagal ng kanilang naging eksena. Tumayo agad itong si Masayuki at nag-isip agad siya ng idadahilan kay Hinata. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin na isa lang itong malaking misunderstanding at wala siyang ginawang masama kanina. Na-aksidente nga lang ang lahat ng mga nangyari. Pero pagtayo nitong si Masayuki bigla siya nakaramdam ng isang mabilis na bagay.
itong bagay na ito ay dumaan sa may likod niya. Masama itong pakiramdam na ito. Parang slow motion ngayon ang mga pangyayari. Nang biglang sumigaw na malakas itong si Velgrind ng Masayuki. Hindi galit si Velgrind dahil sa pagyakap ni Masayuki sa may babae na si Hinata. Ang dahilan kung bakit siya sumigaw ay dahil sa matinding pag-aalala. Kasi the very moment na tumayo itong si Masayuki palayo nga kay Hinata biglang meron sa kanyang umatake. At itong si Velgrind lang ang strong enough para makita itong atake na ito. Maging si Testarossa hindi na perceive itong atake na ginawa ng kanilang mga kalaban. Kaya agad na kinontak si Moss nitong si Testarossa. Hihingi siya ng report patungkol sa nangyayari sa kanilang surroundings. Unexpectedly, biglang nadulas itong si Masayuki. At dahil doon, aksidente siyang nakailag dun sa sobrang bilis na atake. Kung hindi siya nadulas, baka tinamaan siya nung assassination attempt sa kanya. Talagang ibang level ang kanyang pagiging swerte. Guys, meron nga pala akong announcement. Mag-i-introduce ako ng panibagong boses. Kasi may i-hire ako para tulungan ako sa voiceover. Para maging mas mabilis ang production ng mga videos. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng